Hanggang ngayon, nasa Book of Acts pa rin tayo. At part ng history of the church ay yung church ngayon. When I say church, ito yung grupo na nagmi-meet together regularly on a Sunday, most especially on a Sunday, to worship Jesus Christ, the only Savior, the Messiah. And He is considered to be the mighty God. At mga kapatid, huwag kayong maniniwala na meron na hong nag-substitute kay Jesus Christ dito sa lupa. Walang anointed Son of God na ipinalit sa Kanya. Isa lang ang anointed Son of God. And that is no less than Jesus Christ. Ang intention ko, mga kapatid, mula pa nang ako ho ay tumulong dito sa Day by Day San Pedro, ay matulungan tayong lahat, na yung early church parang manumbalik. Hindi man yung 100%, kundi merong resemblance, yung kamuka ng early church. At ano ba ang characteristics ng early church? Una, sa ating text, Acts 2:42-47, the believers devoted themselves to the apostles' teachings. Now, ano ba yung apostle teachings? Mga kapatid, ang mga apostol ay mga tao na mismo ang pumili ang Panginoong Hesukristo sa pagtuturo. At ang huling inappoint niya as apostle is the Apostle Paul. On the road to Damascus, nagkaroon ng conversion itong si Saulo, who was then the greatest persecutor of the believers. Pinapatay ni Apostle Paul ang mga Kristiyano. Kayo na ang iinit ng pananampalataya sa Panginoon. Kung kayo'y nabuhay noon at nakasalubong niyo si Apostle Paul, lagot kayo, lagot tayo. Kasi talagang yun na ang ang kanyang misyon, patayin ang mga Kristiyano. At ang unang martyr, si Stephen, ang murderer talaga noon, alam niyo ako sino, si Saulo, si Apostle Paul. But then, nung ma-convert na siya sa Kristyanismo, nagkaroon ng terrible change sa buhay niya. Siya ay naging number 1 zealous naman na believer ni Christ. And again, he was the last apostle chosen by the Lord Jesus Christ. Wala pang ibang apostol ngayon na pinili ng Panginoon. Okay, pagkayang katabi mo, kiniklaim na apostle siya, lalo anointed one, Son of God, lumayo ka sa Kanya. Lumayo ka. Hindi totoo yun. Demonic yung teaching na yun. Now, and so dito, ang characteristic ng mga believers noon, they devoted, take note, devoted themselves to the teachings of the apostles. Meaning yung direct teachings ni Christ. Doon sila devoted. Hindi sila nagsasayang ng oras na makinig sa mga turo ng kung sino-sino. Well, ako ngayon, mga kapatid sa Panginoon, medyo sinusundan ko yung balita tungkol doon sa isang religious leader. Tinitignan ko talaga yung development. Pero kung makikinig rin kayo ng mga balita tungkol sa kanya, balita lang, wag yung turo niya, dahil ililigaw ho tayo nun. At mga kapatid, in the name of Jesus, sinasabihan ko kayo, kung ano yung mga teachings ng apostles, ito yung teachings ng Panginoong Hesukristo, direct from the Scripture. Huwag kayong makikinig dun sa mga magtuturo na, ayan, bumababa ang langit, merong mga apoy na bumababa. Ayan, may bolang apoy na bumababa dyan. Huwag kayong makikinig sa mga ganon. Yung mga nagtuturo na kababalaghan, wag na. Doon tayo makinig sa turo ng salita ng Diyos. Now, kung duda po kayo sa mga itinuturo ko, ang Bible, pwede nyo mong hawakan, basahin, at doon po kayo mag-focus. So, isa sa mga characteristics yon, mga kapatid, wag na kayong magturo pa ng turo ng iba, o magturo sa mga kapatid natin na dadalhin sa iba para makinig ng turo nila. Ang gawin nyo, ibigay nyo yung scripture,
at ituro nyo kung saan sila pwedeng magbasa doon. At yung mga natutunan mo from the Word, yon ang iyong i-emphasize. Malinaw naman yun, mga kapatid sa Panginoon. And we will try our best to focus our attention on what the Lord teaches and not to anyone else's teachings. Kung ano yung turo ng Panginoon. Second, fellowship. Hindi kinaligtaan ng mga mananampalataya noon yung fellowship. Ito ang tawag po nila rito, koinonia. Ang koinonia, ito yung pagsasama-sama na nagpapalakasan sa isa't isa. Nagtutulungan. Yun ho yung koinonia. So, ang intention ng bawat isa pag umattend ng fellowship, meron silang intention ganito. Gusto kong makatulong sa makakasama ko. Maganda yung a-attend ka with the intention, I'd like to grow in the teachings of the Word, and I'd like to hear teachings of the Lord Jesus Christ from the Scripture. Maganda yon. Pero idagdag natin to, pag-attend natin, gusto ko, Lord, gamitin niyo po ako. Paano niyo ako magagamit? Bahala kayo, willing ako sumunod. Hindi yung upo lang tayo rito at yung iba, akala mo kung sino pa nga pagdating hindi mo magsalita. Yung kung mag-aasta, akala mo siya yung dapat na sentro. Dito mga kapatid, sa Day by Day San Pedro, and in the name of Jesus, sa buong Day by Day, kung may sentro, si Jesus Christ lang. Ang Panginoong Jesus lang. Siya lang. Wala nang iba. Okay? At walang makakapagmalaki sa atin. Kahit po ako, kahit sino, hindi pwedeng magsabi pag wala ako dyan, mahina yung church na yan. Come on. Ang star sa church is the Lord Jesus Christ. Hindi kung sino. So, ganun, pagdating mo rito, at kapatid, may magagawa ka every time pupunta ka dito. May magagawa ka. Alam niyo, minsan yung pag-arrange lang ng upuan, ang laking bagay na yung iba, pagdating dito, gusto umupo sa magandang pwesto, malinis yung upuan, pag tinignan at ginanan at mukhang may alikabok, parang galit pa. No? Hindi naman siya nagpapasweldo sa sa maintenance. Sabi nga ni Pastor Ed, meron sa inyo para kayong mga kondesa pagka dumating. Gusto nyo magandang message, magandang music, magandang awitan, magandang message. Pagkatapos pagdating sa offering, hindi naman nag-offering ng tama. Pero pag pumila sa sinihan, yung magkano nababayad sa sine ngayon? Meron pa bang nanonood ng sine? Wala na no? Dahil sa Netflix at YouTube. Well, anyway, kung meron, siguro 100 plus ang bayad, di ba? 100 plus na nga ba? O 25 pesos. Iwanan nyo. Anyway, sabihin natin 25. Yung 25 binibigay, no? Pambayad ron. Pagdating sa offering, gaganunin yung wallet as bubuksan. Ang tagal nung binubulat-lat, namimili. Yung 100 pang sine, yung 50 pang merienda, yung 5 pesos, yun yung pang-offering ka. Ganon ang Mga kapatid, pag nagpunta ka sa church, hindi kailangan yung meron ako maraming pera for offering. Hindi totoo yun. Kayo maniwala doon. Kung may offering ka sa Diyos, alam mo kung buhay mo, yung katawan mo. Romans 12:1, anong sabi? I appeal to you therefore, brethren, that by the mercies of God, you present your bodies as what? A living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual and acceptable worship. So pag mag-worship ka, huwag mong isipin, naku, wala akong pera pang offering. Ang kailangan yung buhay mo. Buhay mo, yun ang offering. At sabi ko nga once na nagawa mo yan, tumingin-tingin ka sa paligid. Meron ka bang katabi na sa tingin mo mukhang sad, may problema?
Pwede mong bulungan. Kapatid, may prayer request ka ba? Pwede mong maipag-pray. No? Yung ministry yon. At yung iba na alam mong kailangan yung time, pwede kang mag-offer din na samahan. Lalo yung mga elderly. Mga kapatid, may mga kasama kayo sa bahay na may edad na. May edad na, meaning matanda na. Yung may edad, pakyut yun yung term na ganon. Gurang na tayo, mga kapatid. Tsura pa lang, buhok na buhok pa lang, di mo na mapepake So, gurang na. Yung mga yan, they need time. They need time. Children, parents nyo, they need time. Yung, andyan lang kayo, yung presence nyo is a blessing to them. Sa church, ganun din naman. May mga kapatid na mapapansin mo parang sad, parang mabigatan dating. Pwede kang mga musta. Hindi para uriratin lang yung buhay niya, no. Kundi para pag-ministeran siya. So, ganun yung fellowship. Alam niyo, pag tagal-tagal, nawawala yon. Kaya sa Book of Hebrews, Hebrews 10, 24 to 25, Hebrews 10, 24 to 25, sabi, "And let us neglect to meet together, as is the habit of some." Huwag daw natin kalimutan yung tayo'y magsama-sama. Kasi yung iba wala na. Na-absorb na ng trabaho, na-absorb na ng mall. Ang daming, alam nyo yung mga galing sa abroad, ang init sa pananampalataya while they were abroad. Kasi konti ang kalaban doon. Wala silang mapuntahan. Nakatulad dito sa Pilipinas, ang sarap ng kainan sa mga restaurant at mura. Sa abroad, ang hirap makakuita ng kakainan na masarap. Sabi ko nga kila Joel, alam mo, isang dahilan, ba't ayoko magtagal dito sa inyo? Walang masarap na kainan. Dadalin mo kami ng nanay mo sa Kinese, Chinese restaurant. Ang alat ng pagkain, mga kapatid, grabe. At ang mantika, talagang ma-high blood ka ulit. No. At yung mga mall nila, mga kapatid, walang kwenta. Sinasabi ko na, walang kwenta compared sa mga mall natin dito. Dito lang sa Southwoods, may maliit na mall dyan. Punta kayo ng Europa, bihira kayo makakita ng ganyang kagandang mall. Di lalo na yung mga SM, itong MOA. Sa Canada, meron dyang, sabi nila, mall na ito daw yung biggest mall in the world. Sa Edmonton, Edmonton Mall. Meron daw submarine sa ilalim. Pinuntahan namin mag-asawa. Pagtingin ko dun sa mall, yung mall, pwede niyong ipasok sa MOA. Totoo po, hindi ko ini-exage. At yung ganda ng mall natin, pag nandito na yung mga galing abroad, nahihila niyan. Add nyo pa yung mga gimmick na yan sa gabi. So, imbis na maki-fellowship, mag-worship, nahahaltak. Kaya sabi nung writer ng Hebrews, huwag niyong kaligtaan, habit na ng iba At sinasabi ko sa inyo ngayon, mga kapatid, huwag niyong kaligtaan yung pagdalo sa fellowship at worship. Hindi yung kung kailan nyo lang gusto. Attend ako, nasa mood ako. Maganda gising ko, attend ako. Huwag, gawin yung regular. At sabi nga lalo pa ngayon, as the day of Christ is drawing near. Mga kapatid, hindi po ako prophetic teacher. Pero as I read the scripture and as I listen sa mga nagtuturo ngayon and observing yung mga nangyayari abroad at dito sa Pilipinas, pwede nating sabihin, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Malapit na. Huwag niyo akong tanungin, Pastor, anong oras at kailan? Walang nakakaalam. Basta ang alam ko, malapit na. Ang pagdating daw ng Panginoon is like the coming of a thief. Kayo ba'y nanakawan na? O sino dito dating magnanakaw?
Kung kayo ay nanakawan na, kapatid, yung magnanakaw na nagnakaw sa inyo, nagpaalam ba? Nagpaalam, sinabihan ka, o mamaya 3:00 ng madaling araw, dadating ako. Meron bang ganon? Wala eh. The thief comes on a time, unexpected. That exactly is what the characteristics of the coming of the Lord. He will come on a time unexpected. So be ready. At isa sa pag-ready ay ito. Huwag kang magpaliban sa gawain. Not out of fear, but out of, growth. Yung gusto kong lumago, yun ang dapat na motivation. Love for the Lord. Third characteristic, breaking of bread. Alam niyo yung breaking of bread rito, literal kainan bread. By the way, yung mga Jewish Christian dito and the Gentiles, ang kinakain nila noon, bread, hindi rice. Kung rice, Pilipino, sasabihin ni Luke, the eating of the rice, don't forget. Alam niyo, kanina, may dinala ako ni Kuya Boy ng lugaw. Naalala ko tong message ko. Ganon yung Christian noon eh. Pag nag-meet sila, may pagkain, may kainan. Not only spiritual food, but also spiritual. Physical rather. Sarap ng lugaw. Sino nagluto? Salamat. Next time, dagdagan mo. Kung hindi mo niluto at dinala mo rito, kung saan mo niluto yan, doon mo dagdagan. At mga kapatid, feel free to bring food pagka gusto nyo rito. Huwag kayong mahiya. Yung iba yata nahihiyang magdala ng pagkain. Kakainin po natin yan salo-salo. At yung breaking of the bread, alam nyo, ini-equate nila saan? Sa Lord's Supper. Kainan ho kasi talaga ang Lord's Supper eh. At maganda, yung eating, breaking of the bread, kulturang Pilipino rin talaga. Nabanggit ko sa inyo na ang mga Pilipino, once na nag-gather, karaniwan, bihira yung nag-gather, nang walang pagkain. Kahit tinapay, banana kyo, kamote kyo, anumang kutkutin, meron yan. Kaya nga abroad, kahit sa Hong Kong lang mga kapatid, pag nagtipon, lalo, alam nyo, from Hong Kong side, papuntang kabilang side ng Hong Kong, meron dong park. Doon nagtambay ang maraming Pilipino, libo. Tumatambay na Pilipino ron. And interestingly, grupo-grupo. Magkakaiba, yung Batanggenyo, Cebuano, iba-iba, grupo-grupo. Pero ang common ito, meron silang pagkain. So, ikaw ay Pilipino, nagugutom, pumanap ka ng fellowship ng mga Pilipino, makakakain ka. Yung iba nga, kahit mga puti naghahanap ng grupo ng mga Pilipino. Alam niyo ang intention, makikain. Kami nga sa London may experience Aba, itong isang British na ito, halos everyday pumupunta doon sa facility ng mga oldies, hindi para tumulong sa pag-aalaga, para makikain. Paano ba naman si Mila? Nagluto ng yung tinolang manok, nagustuhan ng puti. Gusto araw-araw balikan, wala naman dinadalang luluto makikikain. Ganon tayo. At sa church, practice natin. Practice natin. Yan, pag-uwi nyo, merong nakahanda doon. Kumuha kayo bago kayo umuwi. Wag ko kayong mahiya. Sanayin nyo na yung walang hiya. Hindi yun mura. Kasi alam nyo, hindi tama ito May mga tao, walang hiya sa nakakahiya. Pero may hiya dun sa hindi nakakahiya. Halimbawa, may inutang siya. Nangakong babayaran. Nung dumating yung araw ng bayaran, hindi niya kinakausap yung inutangan. Pag tinanong, bakit hindi mo kinakausap? Nahihiya ako.
Hindi nakakahiyang kausapin. Dumiskargo ka. Mas nakakahiya yung iniiwasan mo. Mas maganda yon. Okay? Yung kung ano yung nakakahiya, yun ang hindi ikinakahiya. May mga tao, kala mo kung maglampungan sa kalsada nasa private place sila. Maliit pa si Joel noon, no? First time namin sa saan ba to? Switzerland? Ha? Sa Italy. Sa Sa train station. Naglalakad kami. Itong Joel, ang tagal. Tapos maya-maya, kinakalabit ako, Tay, bakit? Tignan nyo, Tay, kung maghalikan, live, first time siya makakita nun sa train station. Di ba nakakahiya yun? Kaya yung iba, sinasabi nila, tama ang mga psychologist, ang mga tao is also an animal. Yung mga animalistic act nila ginagawa. Pero sa mga Kristiyano, hindi dapat yon. Di ba nakakahiya yung may ibibigay ka, hindi ka nagbibigay yung madamot? Mas nakakahiya yon. Hindi nakakahiya yung konti lang to, nakakahiyang ibigay. Walang konti pag binibigay out of love, kapatid. Walang nakakahiya pag binibigay mo ito na ang intention mo makatulong at walang maliit. Okay? Again, huwag kayo makikinig doon sa huwag nyo nang isipin yung mga narinig nyo. Pag nag-worship kayo, kailangan may offering. Pamasahe mo nga lang minsan, problema pa Di ba? Kaya hindi ka maka-attend sa church, tapos makakarinig ka, offering. Huwag kayo maniwala doon. Hindi kailangan yon. Kung kailangan, kung meron, why not? Pero kung wala, yung makarating ka rito is a blessing na. Pakitignan nga yung katabi mo at sabihin mo, blessing ka. Blessing ka. You are a blessing because you are here. No, kaya yung iba pamasahe lang, wala pa Maglalakad o kaya kalahati lang ibabayad sa driver. Pagdating sa kalahating distansya, bababa, maglalakad na. Kasi yun lang ang pambayad Dito, you are welcome. At eto wag naman meron ka naman sasamantalahin mo. Andito si Brother Oji, Brother Oji, pwede tayo ka. Yan. Pagka meron po sa inyo, pumunta rito, tapos pauwi, wala kayong pamasahe, ayan siya. Palakpakan mo natin. Di po ako nagbibiro. Pagka po problema talaga yan, o kaya wala kang pansaing. Pwede ako personal, lapitan nyo. Pastor, wala kaming pangsaing mamaya. Kapatid, uuwi ka, may dala-dala kahit 1 kilong bigas o 2 kilo. May isasaing ka, huwag kang mahiya. Minsan yung nakakahiya, yung paminsan ang pumapatay sa gutom No? So again, tignan ninyo yung nakakahiya at hindi. And then fourthly, prayer. Nagmi-meet sila and part of their meeting is prayer. Alam nyo, ang hirap pong pabalikin kayo rito for prayer fellowship. Kaya ang suggestion ko ito. Mag-organize po kayo ng grupo na bago umuwi, ipag-pray nyo. Pag-pray nyo para hindi na sila babalik. O kaya, meron tayong inilagay dyan, galing pa ho yan sa Bulwagan sa Manila. Yung stand na yon sa gilid. Post ho yun ng mga prayer request. Isulat nyo yung prayer request nyo, i-post nyo ho doon, and rest assured, maipagpe-pray kayo. Ang prayer ho is, ito ho yung line natin to God, na hindi ho dapat napuputol. And let us remember na ang God natin, walang busy. Hindi siya nawawala ng load. Tayo nawawalan, siya hindi. Iniintay niya lang tayo. At sa panalangin, sincere prayer lang is enough. Huwag na ho yung mahabang panalangin
na hindi naman kailangan. Alam nyo ako, I'm sorry mga kapatid, may naririnig ako minsan prayer sa pagkain. Pagkain lang kakain. Pareho kahapon doon sa kasalan. Napatilat ako, pagdilat kung gano'n katapat ko si Pastor Ed, nakatitig din pala sa akin, napadilat din. Kasi yung prayer for the food. Ang haba ng prayer at kung ano-ano yung pinagsasasabi sa prayer. Pag nag-pray kayo, focus, ano yung ipagpe-pray. Kung food lang. Kung matutulog ka, yung tulog lang. Hindi yung prayer for the food. Pati Pakistan, Cambodia, Japan, pinagpe-pray mo. Mindanao, hindi kailangan. Sa family, kailangan yung prayer time. Pero may mga anak, ayaw makipag-prayer sa mga magulang. Kasi nga yung mga magulang, pag nag-pray, ang haba. Daig pa yung pastor pag nag-pray. Tapos pag nag-pray at pinag-pray yung mga anak, pinapagalitan sa prayer. Kaya ayaw makipag-pray minsan ng mga anak Panginoon, itong anak ko to, sutil to, baguhin nyo, Panginoon. Ang sakit na ng ulo ko dyan, Panginoon, baguhin mo. O nagpe-pray rin yung anak, silent prayer siya. Lord, huwag kayong maniwala sa nanay ko. Yun yung prayer. Paano prayer? Pinapagalitan. Huwag po ganon. Dito, pag nag-pray sila, direct to the point, siguro dito rin sa atin, pag nag-pray tayo, direct to the point. Hindi naman ang Diyos ay kailangan maraming paikot-ikot na sinasabi. So, devoted themselves to the apostles' teachings, fellowship, breaking of bread, and prayer. Tapos, ito ho yung touching sa akin. They had everything in common. And some of them even sold their property and possessions and gave to anyone who had need. Ang ganda mga kapatid. Ang mga believers noon, they had everything in common. Ito yung totoong communal or communism. Hindi yung teachings ni Mark, ni Lenin, ni Stalin, at kung sino-sino pa. Hindi yon ang communism. Ito ang communism. They had everything in common. Tapos ito, yung mga may kaya, may kapatid nangangailangan, para tulungan, binenta nila yung bahay nila, yung property nila, para itulong. Ganon sila. At walang inaanong kapalit. Although hindi naman iniaasa yung needs sa iba. Inabuso kasi ito as times went on. May mga, ewan kung believer talaga, inabuso. Yung need nila, iniasa na sa church. Alam nyo, meron noong mga, ang tawag rito, balo. Hellenistic na balo. Dalawang grupo ng balo, Jewish and Hellenistic. Yung Hellenistic group, umaangal sila kasi hindi na na-attenan yung need nila sa food, sa shelter. So yung mga apostles, nadi-disturb na. At yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga deacons na nag-attend sa mga need nila. So sa atin, ganito, kailangan balanse. Huwag mong iasa yung pangangailangan mo sa iba. Isang sa mga OFWs ang naawa ako, isa ganito. Trabaho sila mayroon ba ritong may OFW relative? Pakitaas nga kamay. Ayan, meron tayo. Alam nyo sila doon, hindi sila nagpapala ng pera. Yan, sila Brother Arden, alam na alam yan. Sa US, pag tinignan, sa US yan, kumikita yan ng malaki. So yung mga nandito sa Pilipinas, waldas, hingi ng hingi, trabaho ng trabaho yung nasa abroad, kawawa naman. Pagdating dito, wala man lang naipon. Kasi nga naubos na dun sa mga mag-anak dito. Yung need nila, iniasa sa iba. Hindi gawa ng Christian yon. So we are to help one another. But we're not supposed to depend on others. No, na yung need natin, sila na ang umaano. Kakaawa Sa Pilipino, minsan yung ate, yung kuya,
Nakakaawa kasi sa kanya ibinapabalikat yung responsibilidad. Ako nga may kilala pati love life affected. Magpapakasal, namatay yung tatay at nanay sa aksidente. Bago namatay, kinausap muna yung anak. Yun nga nakausap pa bago namatay. At ang kabilin-bilin, huwag ka muna mag-aasawa unless nakatapos na yung mga kapatid mo. Pinasa sa kanya yung responsibilidad. Yung pobreng bata, inako yon. So nag-break sila nung girlfriend niya na malapit na magpakasal. Ang sistema naman, yung tinulungan niyang mga kapatid, yung isa, naging addict. Yung kapatid niyang babae, nabuntis nang wala sa panahon. Siya na pagkakuba sa hanap buhay, ayun, wala na, pati love life affected. Baka meron ditong ganyan. Masyado kang absorb ng responsibilidad sa pamilya mo. Tignan mo sarili mo. May sarili kang buhay. Ayaw ng Panginoon pabayaan mo yung buhay mo. So they had everything in common. Sold everything, their property, their possession, and gave to the needy. So, kung pwede natin balikan, why not? No? Hindi po yan i-impose. Pero, halimbawa ikaw, convicted ka, may namatay, o may nagkasakit, tapos ikaw naman meron ka na may maitutulong, huwag kang magdalawang isip, tulungan. Tulungan. Ganon ang early church. Meron ka maibibigay, ibigay mo, huwag ka nang kung ano-ano pang iniisip. Pero huwag nyo naman pababayaan din naman ang sarili ninyo. So they had everything in common and sold yung property kung kailangan. Take note, kung kailangan. Ako nga iniisip ko ganito sa church natin. Offering, halimbawa, mamaya. Yung mga may kayang mag-offering, kasi nakasarado yan no? Maganda, open ng palanggana o kaya batya yung offering natin. Doon ilalagay yung offering nung mga meron. Yung mga wala, hindi sila maglalagay. Kukuha sila. Meron kayang matira. Naalala ko sa Singapore, there was a time when I don't know if this is true, pero chismis, marites. Nasa bus, ang gagawin, igagaya sa Pilipinas. Sa Singapore, pag sumakay ka, walang konduktor. Ikaw maglalagay nung, di ba, yung mga, kahit sa ibang bansa, ikaw maglalagay nung bayad mo Nisip ko sa Pilipinas, kung gagawin yon, kumita kaya ang mga bus driver? Pagka ganon, walang konduktor. Yung iba, ganito pa nga May konduktor na't lahat. Nagbayad siya, ang pamasahe ay 10 pesos. Binayad niya 20. Magkano sukle pag 10 pesos? Ang pamasahe. 10. Right? Tama ba ang arithmetiko? 10. Eto ngayon, yung konduktor, sinuklian siya ng 90. 90 yung sukle. Kung ikaw yung sinuklian, tapos may need ka, ano gagawin mo doon sa sukle? Baka yung iba ay, praise God, blessing. Blessing nalito yung konduktor. Ang gawang Kristiyano, ibabalik mo yung sobra. Ay, praise God, blessing ito. Naku, pambira. Ganon ang gawang Kristiyano, yung kung ano yung tama, yun ang aking gagawin. Kung ano yung hindi nakakahiya at kapuri-puri sa Diyos. And so again, in-emphasize, they continued on meeting together in the temple court. Saan yung temple court? Sa Jerusalem, doon, sa Israel, yung city of Jerusalem, doon itinayo yung templo.
At yung templo, merong 3 parts. The temple court, the holy place, and the Holy of Holies. Karaniwan nagpe-fellowship doon sa temple court. Doon merong mga parang piyesta, kainan, Tuloy-tuloy sila roon, araw-araw, wala halos araw na walang tao doon. At maganda yon. By the way, itong church natin, sisikapin po natin, meron tayo ngayong caretaker na Any person, anyone from among you would like to come here for prayer. Gusto mo kayong mag-asawa o kayong pamilya, punta kayo rito. Gusto nyo mag-prayer, open ito para magamit ito, ma-maximize. Tapos, sikapin natin na may bigas dyan. Kung inabot kayo ng tanghalian, may bigas dyan, magsaing kayo. Huwag naman kayo magpasaing pa sa iba. Baka okay yung invitation ni pastor na yun. Pastor, may makakain ba dyan? Ano bang ulam? Huwag naman ganun. No, pero open ito. Yung caretaker natin, ayun, si Brother Kaloy. Brother Kaloy, tayo please. Ayan siya. Pwedeng kausapin niyo siya at sabihin, Brother Kaloy, kami mag-asawa, pupunta dyan ganitong araw. Magpe-pray kami. I-maximize natin to. Ito yung court natin ngayon. Okay? And praising God every day. At yung pagpuri nila naririnig ng marami, mga kapatid. And because of that, ito, very touching. Ang daming nako-convert. Every day may conversion na dadagdag sa kanila. Ako, praise God, sa nakikita ko sa atin, we are growing. Hindi na nga tayo kasya sa isang worship But the point is, mas significant ang growth kung babalikan natin to. Itong practice na ito. Pahayag ba kayo? O yung ilan sa inyo nakatingin sa akin ganon at ang pagkakatitig para, Pastor, pantasya yung sinasabi mo. Hindi na yan mauulit. Haway ko sa iyo, pantasya. Umanap ka ng hindi pantasya. Dito, with God, everything is possible. Lalo kung kasali ka. Kung join ako dyan, Pastor. So, ito yung characteristic, ito yung culture ng church before, na ngayon ay nababago. Yung teachings lang The other day sa Family Matters, kung nakinig kayo, dinidiscuss doon yung, ako yung kinuha nilang guest. Dinidiscuss yung creation. Sa Genesis 1:27, God created, ang linaw noon, created man. So ang tao ay kinreate ng Diyos. Hindi siya produkto ng evolution. Alam niyo ba ang evolution? Yung pinasikat ni Charles Darwin, at tinuturo pa rin ng mga biologist ngayon. Sabi nila, ang tao raw buhat sa isang species na actually sa Tagalog, unggoy, na nakayokokuba, unti-unti tumutuwid. Tapos may mga 7 stages sa pagtuwid hanggang sa naging tao. And it took, 6 million years. Para from unggoy to tao, 6 million years. Terrible. Sa Bible, kinreate ng Diyos ang tao. Walang process, walang evolution, kundi tao lang. So, kanino kayo makikinig? Doon sa scientific daw, at nagpipresent sila ng science evidence, sabi na fossil is one, biological, and then anatomical. Mga daw yan, evidences. Hindi, mga kapatid, ang hirap paniwalaan, kailangan mo mas malaking faith para maniwala doon. Sa scripture, God created man. So ikaw, ako, created ng God in His own image. Hindi ka galing sa unggoy. Hindi. O pakitingin ulit sa katabi. Ano ang itsura niya? Mukhang ano? No, kahit anong itsura niya, God, created yan as man. Tapos ito, male and female. Lahat ng mga lalaki, pakitaas nga kamay, lahat ng male.
Ba't parang may lalaki ayaw magtaas ng kamay? O female, yung mga female. O yan, ganyan kayo kinreate. Walang third party, walang tinatawag na male or female, walang or. Mga kapatid, ngayon ang kultura, ang culture, sa US masyado nating na-adapt. Ang homosexuality masyado nang accepted. Pati mga magulang. Sinasabi pa nga nila, okay lang maging bakla ang anak ko kasi ang mga bakla mababait, mapag-alaga sa magulang. Bakit ganun? Hindi yun totoo. So, tayo mga kapatid sa Panginoon, lalaki o babae. May mga nagpapasex transplant pa. Mga magulang, ingat kayo, yung damit ng anak nyo, observe nyo pag aalis. Kasi may mga batang lalaki, yung t-shirt nila, tinataas, tinatali, labas yung pusod na nanggigitata. Papasok sa school. At sa UP, mayroong balita ito. Ang asawa ko, professor dati sa UP. Pag ang isang babae, sinabihan ka, teacher, huwag mo akong tatawaging miss. Ang itawag mo sa akin, mister. O kaya huwag mo akong tatawaging mister. Tawag mo sa akin, miss. Pag tinawag mo siya na mister, pwede kanyang idemanda. So, ang ginagawa ng ibang teacher to play safe, by name ang tawag. By name. Tapos, meron ng demand for CR na pang third personality. No, dinidemand nila. Ito yung development. Ang nakakalungkot, mga kapatid, ewan ko kung napapansin nyo, may mga churches. Sa US nga si Cory, yung kapatid ni Mila, nagpadala ng magazine sa akin na may church ang pastor at mga members, mga homosexual. I have nothing against them. Ang point ko lang is, hindi yon ang tinuturo ng scripture, kapatid. So, sa mga magulang, bantayan nyo yan. Bantayan nyo yan. Pati na yung pagiging materialistic. Maraming mga tao, basta pera pinag-usapan, nawawala yung spirituality. So mga kapatid, ito ang karakteristik ng early church. Gawin natin, balikan natin, kahit unti-unti lang, dito sa day by day. At makilala ang day by day as Church of the Lord Jesus Christ. Na ito ay helping church. Nagtatransform. At isa pa maganda rito, pagpapatuloy ng pag-aaral, in their homes, tinuturo nila si Jesus Christ. Nag-i-evangelize. Hindi sila tumigil sa evangelism. Tayong lahat, mga susunod na mga messages namin, focus on how to share the gospel, how to study the Word of God. Yun ang gagawin natin. At balikan natin yung early church. Ang tanong lang bago ka umuwi, okay lang ba sa iyo yun? Okay? Sali ka? Sali ka dito? Yung mga nagsasabi, Pastor, okay sa akin yan, sali ako. Pwede bang tumayo ka and we will pray together? Okay, praise God. Ako po nakatayo pa rin. Sinikap kong tumayo hanggang matapos. Pero this time, hindi dahil ako speaker. Kasali niyo ako. Kasama niyo ako. Kami ni Pastor. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nakatayo kami sa iyong harapan. Ang dahilan is we would like to be part of the church growth nitong Book of Acts na ang day by day ay kasama pa rin up to this point in time. I-empower nyo kami sa commitment na ito. I-bless nyo po ang church na ito. I-bless nyo ang aking mga kapatid na nakatayo. I-empower kami at i-guide kami all the way, every day of our lives, O God. Every step of our way,
We ask, Father, for your guidance. We ask for your blessing, O God. And thank you for the word na nagamit namin, napakinggan this morning, at ma-impress ito sa aming isip, puso at kalooban. Mabigyan ito ng practical na aplikasyon for your glory and honor and for the growth of our church. In Jesus' mighty name, we pray all these things. Amen and amen.